Jensan po, lahat daw ho ng barangay apektado because hindi ho may tatanggi na dyan nga po mismo sa lungsod na iyan, malapit po yung epicenter ng naturang lindol. Nasa ating na linya ngayon si Ginoong Mark Christopher Quino, ang pinuno po ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga po, Sir Mark. Magandang umaga po, DJ Chacha and Manong Ted. Magandang umaga po. May buntag ba? Go ahead. Hingi lang po kami ng update. Nadagdagan po ba yung casualty dyan po sa inyong lugar? Ilan po yung bilang ng mga sugatan at hinahanap pa sa ngayon? Sa ngayon po, base sa report na natanggap natin dito sa Incident Command Post at saka sa Emergency Operations Center, nasa 5 po ang casualties natin. Ito po ay mga patay, 3 senior citizen, isang 14 years old at isang 53 years old. May missing po tayo 2 sa isang medyo malayong sitio po ng isang upper barangays natin dito sa Malapatan. At kasalukuyang bini-verify po ng Ardana team natin na as to the profile of those missings po. Oo, ito pong mga missing natin, saang barangay po ito? Hiwa-hiwalay po ba siya, sir? Itong missing natin is magkapatid daw po ito sila na nasa isa sa pinakamalayong barangay namin, yung Barangay Kinam. Nasa malayong sitio pa din po ito. So, pino-profile namin, may team tayo na nakaakyat na doon sa barangay para ma-profile, makita yung exact location at kung anong pwedeng magawa natin doon sa area kung gaano kalapad din po yung dahil po ito sa landslide po. Oo. Bukod po dyan sa barangay na sinasabi ninyo kung sa hinahanap yung magkapatid, meron pa rin po bang mga lugar na hanggang ngayon halimbawa ay pupuntahan pa lang ng mga rescuers at hirap po kayo puntahan dahil dun sa mga nangyaring landslide? Kahapon po, immediately, upon yung parang nakahinga na lahat-lahat is na immediately si Mayor po natin, Mayor Salway Sumbo, nagpatawag agad ng meeting at nag-conduct ayon ng Ardana o yung Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Una natin pinarioritize yung mga critical facilities, yung mga lifelines na kung saan yung mga serbisyo ng gobyerno ay agarang makapasok at yung maayos natin yung mga flow ng tao. So sa ngayon po, kahapon, prioritize natin yung 8 coastal barangays dito sa Malapatan. At ngayong araw din ay papasukin yung 4 na upper barangays po. Ito yung 4 na mga bundok na barangay. So ngayon po papapasukin sila. As to sa daan po is may mga minor landslide sa daan pero na-clear naman po agad ng ating local Bitrimsi. Oo, so may mga, lahat po ito nadadaanan na sa ngayon. Meron po ba tayong mga tulay o kalsada na damage po dahil sa lindol? Yes ma'am, dito po sa boundary ng Malapatan at saka Glan, na isang munisipyo din ang lubhang naapektuhan itong Glan, is ito sa amin yung bridge namin ng Sapu Masla at Sapu Padido ay mga light vehicles lang po ang pwedeng makadaan dito kasi po talagang may problema tayo sa struktura ng tulay pero hindi ka din makadiretso papuntang Glan because may mga tulay din po doon na talagang hindi madaanan ng mga sasakyan. Pero as of this moment, may nakaantabay naman tayo ng mga responder, army at mga barangay tanod natin to assist po yung ating mga motorista. Isa-isa, light vehicle, yung mga single wheel na mga pwedeng makadaan. Oo, ito pong binabanggit ninyo na mga tulay na naapektuhan dahil sa lindol. Paano po yun? So meron pa tayong mga lugar na hindi talaga mapasok ngayon dahil sa hindi madaanan yung tulay papunta sa kanila o merong other way? Kung dito po within Malapatan is mapasok natin ang buong area ng Malapatan. But if you are going through other municipality, yung Glan na nasa dulo ng mapa ng Pilipinas is mahihirapan po tayong pumasok po at sadly as of this moment wala pong alternative route na pwedeng makapasok kasi yung mga main daanan natin is itong tulay na mga sapa po ang tawiran. Oo, sir, humingi na po ba tayo ng tulong sa national government para po mapuntahan itong binabanggit ninyo na malayo na Glan na hanggang ngayon ay hindi pa po naaabot ng inyo pong team? Ito pong Glan is nasa ibang munisipyo po ito pero so far
as to the national intervention po is kahapon si Governor is andito naman at saka yung kahapon nag-ikot din sa bahagi ng Jansan si DPWH Secretary at saka si DSWD Secretary. Expected today and tomorrow is pupunta sila dito sa amin sa Malapatan going to Glan yung ating mga secretaries po. So just to confirm, ulitin lang namin, hindi po under ng jurisdiction nyo yung binabanggit nyo na Glan na hindi mapuntahan sa ngayon? Yes, ma'am. Kasi daanan ang Malapatan going to Glan. So, yung tulay na binanggit ko kanina na Sapu Masla and Sapu Padido na bridge is problematic po ng light vehicle. At kung makapasok ka man yung mga light vehicle papunta na Glan is hindi ka din makadiretso doon sa poblasyon area nila. Kasi itong Malapatan is a municipality of Sarangani province, no? Sarangani, isa Yes doon po. sa 4 na mga lalawigan sa Soc-Sargen region. So, meaning ito isang munisipalidad na dikit nga actually nitong Glan. Yung Glan mas malapit doon sa mismong epicenter, no? Ang binabanggit ngayon sa pinakahuling report ng FIVOLC. So, diyan sa Malapatan, ang sitwasyon ninyo sa ngayon as in wala munang galawan kasi meron ding inspection sa inyong mga sa lahat ng buildings at infrastructure. Tama po Manong Ted, no, ang lalo na yung mga eskwelahan natin is walang pasok at yung ating mga government facilities like yung mga municipal hall at yung mga barangay hall is nasa alternative work arrangement po tayo kasi base sa Ardana result kahapon is talagang apektado din, lalo na itong municipal hall natin. So inaayos yung ating alternative work arrangement kung saan kami pwede. At madagdag ko lang Manong Ted, yung mga ibang evacuees po is takot din pumasok sa ating mga evacuation center kasi struktura, pag may mga natala tayo na mga aftershocks kahapon at ngayon nasa around 395 aftershocks po. Base sa hazardhunter.ph. Oo. At sa ngayon, itong mga evacuees nga ninyo, nakatent lang sila. Kasi hindi nga sila din pwede pumasok sa alinmang classroom. Kasi ang lapit nyo sa epicenter nga eh. Yes. Tama po. Actually, nandito sila sa harap ng municipal hall namin no, kasi malapad ito. Naka-glamping or naka-tent yung mga iba po. Yung iba naman, ay nasa mga gilid ng mga kalsada na mga malalawak pa na mga shoulder ng kalsada. How many people now are you feeding? Ilang pamilya ang kinakailangan yung pakainin ngayon? Problema ni Mayor. Sa ngayon po, ang pumapasok sa atin na report is nasa 200 household po yan, coastal barangay. Ngayon po is papasok yung mga ibang mga reports kasi nahirapan kami sa reporting kahapon because of una is yung signal at brown out po dito na mga alas 10 ng gabi pa nag-okay, no? So yung pumasok na mga reports kahapon is yung mga napuntahan lang natin na mga area. So ngayon is mas lolobo itong data natin kasi as of this moment is balik normal ang ating internet connectivity at yung ating kuryente po. Tsaka yung 12 barangay ninyo ngayon, lahat ng kapitan nag-report na sa inyo ng actual damage sa kanilang mga lugar, pati nga itong mga injured at mga casualties, no? Yes sir, may mga nag-report na po. Yung iba, yung mga nasa bundok is hindi ko pa nakikita physically, pero may mga nakakalusot na mga messages. Mamaya po, may meeting ako sa mga barangay kasama si Mayor po mamaya po para maano namin sila, makausap lahat. Okay, sige. So again, parang pinakahuling balita natin, ilan ang casualty sa inyo? Ilan ang injured at mayroon bang missing? Yes sir, for the record, meron tayong 5 patay, may 2 missing, meron tayong 47 injured pero 4 po dyan ay major na nasa hospital ngayon at 42 yung mga minor injured po natin. Okay, pero sa ngayon, ang kuryente ninyo, hindi pa lahat ng buong bayan ay may kuryente? Yes sir, hindi pa po lahat may kuryente lalo na sa mga upper barangays natin kasi yung ating Socoteco, yung ating dito sa amin sa kuryente is yung mga main facilities and coastal area muna yung na-prioritize nila. Oo. Tubig ba? Meron kayong tubig sa gripo? May mga barangay po na
may tubig at yung dito po sa poblasyon is medyo mahirap po ang tubig because ongoing yung assessment ng ating mga water sources, no? Medyo mahirap ang tubig dito lalo na yung mga inumin, pero may isa tumutulong naman sa atin yung Bureau of Fire at saka ongoing yung pag-aayos ng mga tubig. So nasa 2 to 3 days pa po ito na magbalik normal ang tubig lalo na dito sa poblasyon. Alright, sige. So maganda naman ang panahon ngayon dyan, Mark. Yes po, so far po medyo mainit, maganda ang panahon. Kahapon may mga konting pag-ulan pero ngayon is maliwanag naman po so far. Nasaan si Mayor June Sumbo nung mangyari yung lindol kahapon? Ay, si Mayor June po is, nangyari kasi yung lindol is na 7:37 ng umaga. Nasa munisipyo na po siya, sir. Dito po siya sa munisipyo namin. So, buti na lang hindi pa nagsisimula yung mga flag ceremony. Unti-unti pang pumapasok yung mga empleyado. Pero yung malala is yung mga bata is nasa mga kanya-kanyang mga eskwelahan. So, agad namang nagpa-meeting si Mayor at nag-ikot-ikot sandali, no, sa ating mga affected areas. Oo. Yung mga namatay, ano yun, nadaganan, naipit? Yung dalawa po na mag-asawa na senior citizen is nalunod po kasi nasa baybayin sila, no, habang nag-aayos ng kanilang bangka. Mayroon kasi tayong tinatawag na liquefaction, yung parang biglang bumuka ang lupa doon sa may dagat at nalamon sila at nalunod po. Yung isang senior citizen naman natin, bedridden po yun, nadaganan po ng kanilang pader, no, sa bahay nila. At yung isang 53 years old po na naginang is na hulugan po ng malaking bato, no, habang nasa farm siya. So wasak po ang kanya mukha. Closed casket po siya ngayon. Yung 14 years old na bata naman is galing sa school after ng lindol, umuwi. Nagmotor po doon sa may upper barangay at doon po siya naabutan ng landslide na may mga kahoy. Ayun, ay talaga naman disgrasya. Ano, ha? Sige, so Yes po. makikibalita kami sa inyo, ha, Mark Christopher, dito nga sa pinakahuling balita. Walang problema po, Manong Ted. Oo, at kami nakikiramay sa inyong bayan sa trahedyang ito na sinapit natin. Sige, salamat na marami, Mark Christopher. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat, Manong Ted at Jim Chacha. Thank you. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.